na ang 2024 wrap na bumuo ng pinakamaingay na kwento ngayong taon. January, andyan si Queen Yasmin. Esophagus. Habang tayo'y kumakain sa hapagkainan, syempre, hindi mawawala ang iyong esophagus. Imposibleng nakalimutan nyo na tong iconic line ni Queen Yasmin. Paano ba naman kasi? On the spot niyang ginawang spoken word poetry na ito sa isang podcast show, and then voila, viral na agad si Queen, making her esophagus entry as the viral sensation na minashap ng milyong-milyong Pinoy. February, andyan si Subo Queen. Speechless ka na lang na mabibigla sa pasabog ni Subo Queen. Yung akala mong TikTok lang, pero literal na may sinubo. Kakaloka. March, andyan si I Am God. You cannot touch me. I am God. I am Jesus Christ. Isang lalaki sa BGC ang natagpo ang gumagamit ng everyday. Tapos ang malala, sinabi niyang siya raw si God. Kaya ayan tuloy, sa sobrang lakas ng amats niya, nag-viral siya. April, andyan si Diwata. Sinong mag-aakala na sa mismong viral parisan ni Diwata, mangyayari ang mga eksenang pang-aaresto. Tapos sa bilis ng panahon, ngayon si Diwata, kakandidato na. Ang tanong, iboboto mo ba siya? May, andyan si Alice Guo. Ngayong guilty as spy na si Mayor na lumaki sa farm, nako, your honor pa more. June, andyan si Boy Dila ng San Juan. Nagpaalam ako sa kanya, kuya, babasahin kita. Sabi niya, hindi pwede kasi may meeting siya. Binasa ko pa rin, piyeste. Napakaraming Pinoy ang nainis sa pang-water gun na tinaguri ang Boy Dila na ito. Dahil sabi ng iba, hindi raw porket Wata Wata Festival ay babasahin mo na mga inosenteng driver na nagmamakaawa na huwag basahin dahil nga may pupuntahan silang meeting. Kaya ang ending, nag-public apology si Boy Dila. July, andyan ang viral na bakit mo ako tinatawag na sir. Maraming tao ang naawa sa waiter na ito. Nang pinatayo ng isang transgender, ang waiter ng 2 hours for calling the trans na sir. Pero marami namang LGBTQI advocate ang nagsabi na kailangan daw i-educate ang masa pagdating sa proper usage of pronouns sa mga kapatid nating LGBTQI. Anong opinion mo dito? August, handyan ang napakaingay na Carlos Yulo family feud. Heto, medyo nakakalungkot ito. Dahil imbis na nag-focus ang buong bansa sa makasaysayang pagkapanalo ni Carlos Yulo ng 2 consecutive gold in 1 Olympic, nakiagaw sa eksena ang issue ng kanyang ina. Kaya ang tanong ko kay Mother Angelica Yulo, kamusta na? Japan pa rin ba talaga? September, andyan si Speed X. Si Speed, pinagkaguluhan sa BGC. Maraming mga netizens ang binatikos ang mga tao sa BGC for being squammy daw. Mas mabuti pa raw sa tondo dahil disiplinado ang mga tao. October, Jen Barangan. Si Jen Barangan ang tinaguri ang flashlight queen dahil sa dami ng bumatikos dahil todo video sa sarili niya habang naka-on ng flash noong Guts Tour concert ni Olivia Rodrigo sa Philippine Arena. In the end, nagsorry naman si Jen Barangan sa naging actions niya. November, human parking reservation. Kita mo tong babaeng to. Siya lang naman ang nag-viral na nag-iskandalo dahil sa parking. Nako, ayan tuloy, siya ang trending ng November. December, andyan ang mainit-init pang Maris Racal and Anthony Jennings issue. What a way to end the rap. Sa pasabog na screenshot na inirelease ng ex ni Anthony na si Jam Villanueva na talaga namang kinagulantang ng buong netizen. Who would have thought, no? This love team couple would cheat on their real-life partners. So ayan na nga ang kabuuan ng ating 2024 rap. O diba? Makapigil hininga mga eksena. Next year kaya, sinong hula mo ang magti-trending? Pag-usapan natin sa comment section. At kung gusto pa ng mga ganito pang klaseng content, meron na rin akong YouTube channel. At doon, magpo-post ako ng mga exclusive content. Kaya mag-subscribe ka na. Yun lang. Maraming salamat sa panonood.